Nagsusumbong kami sa taong bayan. Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan. Ganito si Vince Dizon sa Mindanao. Kasi putang ina mo, bakit ka nagbayad ng hindi complete? Ganito naman siya sa Bicol. Tagidad eh. Ang may tagidad nyo, phase 1, phase 2, phase 3. Hindi nga ganun eh. Kailangan yung buo, tapos. Bali. O, ilan to. Kaya wala kayo natatapos eh. Ang utak nyo, kaya nyo, phase 1, tapos na yun. Hindi ganun. Ganito siya sa Ilocos Norte. Well, clearly naman, hindi to ghost project kasi may nakatayo. No? Pero, ano to, ulitin ko, hindi to ghost project. No? Kailangan nga dagdagan yung pondo. Yun ang gagawin natin para matapos. Lahat, face by face. Ibang-iba no? Pagdating sa Ilocos Norte, nakikipagtawanan pa siya. O, di ba? Meron pang additional budget. DPWH Undersecretary Vince Dizon, binatikos ng husto ng binibaby ang mga ghost project sa Ilocos Norte. Welcome back to Kaakibat TV. Higit kumulang isang buwan na nga ang lumipas ay personal na pinuntahan ng isang political blogger na si Jesus Bossy Duque ang lalawigan ng mag-amang Marcos na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Congressman Sandro Marcos ang Ilocos Norte na kung saan sumambulat sa kanila ang mga nakatiwangwang na mga proyekto na hindi pa tapos at walang nakikitang mga construction workers na kung saan nagsusumbong ang political vlogger na si Jesus Duque sa taong bayan. Eto, nakita namin. Nagpalipad kami ng drone mula doon sa kalsada at nakita namin na mga poste nga ito ng tulay. At sa di kalayuan, doon sa kabila, ay flood control projects na nasira. Sandro Marcos, proyekto mo ba ito? Bakit walang gumagawa? Bakit nakatiwangwang pa rin? Meron pang mga nakasabit na mga kahoy-kahoy galing sa baha. At yung nasira na flood control project ay parang hindi naman ginagawa. Sino ba ang kontraktor nito, Sandro Marcos? Ito ay nasa distrito mo. Kung hindi ikaw ang nag-implement nito, sino? Ituro mo at magpaliwanag kayo. Kaya nga gusto namin si Vince Dizon ang pumupunta dito. Hindi yung mga kengkoy na mga vlogger ninyo. Kasi kung sila ang pumunta dito, sasabihin nila, ito ay kalahating phase pa lang. Hindi pa ito phase 1. Kasi yung phase 1 nila, poste. Ito hindi pa ito poste. Kalahating poste pa lang ito. Di ito kalahating phase pa lang. Oh, kasi yun ang mga paliwanag nila eh. Kabubuhan eh. Oh, kaya ang pakiusap namin, ang pakiusap ko at kung pwede, shout out kay Secretary Vince Dizon. Pumunta ka dito sa Ilocos Norte. Marami kang makikita mga proyekto na hindi pa tapos, hindi ginagawa, hindi ginagalaw, at higit sa lahat, sinasayang ang pera ng taong bayan. Katulad nito, na mga poste ng tulay at doon sa di kalayuan ay mga flood control projects na nagkanda sira-sira dahil klaro naman walang bakal, walang bato, maninipis pa ang simento. O paano? Pinahihirapan ba kami? O pinahihirapan tayong mga Pilipino? Hindi kami magsasawang gawin ito. Hindi kami magsasawang maghanap ng mga ganito. Dahil kung walang gagawa ng ganito, sino pa ang pwede nating asahan na magsumbong sa taong bayan sa katarantaduhan sa pondo ng Pilipinas? O paano? Sayang ang bayot! Ini-inspection ni Vince Dizon lahat ng mga tulay. Pumunta na siya ng Bicol. Yumayanig yung tulay. Pumunta siya sa Negros. Sinasabing wala daw tulay. E paano ito? Dito sa Ilocos Norte, sino mag-aakala na ito ay isang tulay? Ha?
Naka-geotag ito, pero hindi ko alam kung sino ang may responsibilidad nito. Ito ay nasa Ilocos Norte, sa Pidig, sa barangay Tonoton, dito sa Pidig, Ilocos Norte. Nakikita ninyo? Sandro Marcos, pakipaliwanag ito. Ini-inspeksyon sa buong bansa ni Vince Dizon yung mga tulay. In-inspection niya yung tulay sa Bicol. Pumunta siya ng Negros. Pero dito mismo sa bayan nyo, sa Pidig, Ilocos Norte. Ayan. Tulay, hindi pa tapos. Paano? Sayang ang bayot! Sira yung tarpaulin. Wala nang makuhang detalye. Ngayon, etong tulay na ito ay hindi pa tapos. At ang sabi ng aming nakausap na 24, 25. 2024, 2025 ito. Hindi ka pinag-rookie. Oo, di pa naroon no? Dito sila dumadaan ngayon. Ang pedestrian o yung mga tao ay nagtsatsaga na dumaan dito. So, makikita nyo na meron ditong footbridge na ginawa. Imbis na yun ang magamit, dito nila sinatsagang maglakad. Ayan. Dito sa tulay na ito na pag tinignan mo, kahoy, walang railings at pwedeng mahulog yung mga kababayan natin dito. Nakita nyo ngayon, ha? Nagsusumbong kami sa taong bayan. Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan na hindi tapos. Kung hindi ako nagkakamali, pang-apat na ito. Ngayon, ang ating mga kababayan dito dumadaan sa kahoy na ito na walang railings at syempre delikado sa kanila habang ang mga sasakyan doon dumadaan sa karayan. Paano? Anong gagawin natin dito? Magsumbong ka sa Pangulo. Ang kanilang coordinates mali. Pero kami, geotag namin ito San Jose. Nakapost ang geotag, i-post namin. Ngayon, hindi namin alam kung anong proyekto ito dahil yung tarpaulin sira na. Wala na kaming reference. Pero ang importante, na ipakita namin in the real situation na walang may tulay, hindi pa tapos. O paano? Sayang ang bayot! Kung matatandaan itong nakalipas na buwan ay pumutok ang balita na umabot ng 30 bilyong piso ang tinatawag na allocable funds nina Presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez na ayon pa sa PCIJ, ito raw ang bagong mukha ng pork barrel na sa lahat ng miyembro ng Kongreso sila ang nakatanggap ng pinakamalaking allocable funds na kung saan binansagan pa nga ang mag-join na sina Sandro Marcos at Martin Romualdez na silang dalawa ang alleged pork barrel kings ngayon. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na Presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. May
Naniniwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan na automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi. Ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Dahil nga sa mga nag-viral na mga short video ng political vlogger na si Jesus Bosidoque ay biglang bumiyahe si DPWH Undersecretary Vince Dizon papuntang Ilocos Norte na kung saan itong weekend ay isa-isang pinuntahan ang mga nakatiwangwang na mga proyekto sa nasabing lalawigan. Ngunit sa halip na magalit ang buting Undersecretary ay tila binibaby pa ni Vince Dizon ang mga proyekto sa nasabing lalawigan ng Ilocos Norte na kung saan maraming nagtatanong ngayon kung saan napunta ang bilyong-bilyong pesos allocable fund ni Congressman Sandro Marcos. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang pahayag ni Vince Dizon. Nakatenggang tulay ang nadatna ni Public Works Chief Vince Dizon sa kanyang inspeksyon sa Ilocos Norte. Ang kontratista ng proyekto na iuugnay sa isang appointee ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Ang Ilocos Norte naman na baluarte ni PBBM ang sinuyod ni Public Works Chief Vince Dizon ngayong Biyernes. Tumambad sa kalihim ang natenggang construction ng tulay na ito ng Loing Mangitayag ng Barangay Cabaroan. 3 mga pundasyon lamang ang makikita sa site, kaiba sa report ng DPWH na 90 hanggang 100% completion rate ng proyekto. Ilan pa nga sa mga pundasyon ay nilulumot na. Ayon kay Dizon, phase 1 pa lang ng proyekto ang natatapos. So, to complete sir, with the time extension, mga 169 days. So mali yung sinasabi sa na napakatagal na nito. Bago lang to, 2025 lang to. Tama ba? So when did this start? Anong month last year? February 17, 2025. Nag-commence ng February 17. Kaya natapos itong tama naman ang filing mo dito. Ba't nagsascour ka doon? River ba to? Nangangailangan pa raw ng karagdagang 20 million pesos ang lokal na pamahalaan para tuluyang matuldukan ang pagkakatenga nito. Lumagaki ba to? Nag-scour ka doon, no? Engineer? Actually sir, Ba't may scouring ka doon? inaano po sir yung hydraulics reports po sir. If ever man sir, kung maganda lagyan ng slope protection po sir. For Hindi, ang problema nga, nakatenga siya eh. So wala ng pondo, so kailangan talaga dagdagan natin. Pero can we validate? It looks, is 20 million enough for everything? Pati approach? 28.46 million pesos ang halaga ng proyekto sa ilalim ng North Tech Builders Construction Supply na siyang pangatlo sa mga
pinakamalaking kontratista ng pamahalaan since 2016. Sinasabing si Maribeth Salazar ang kontratista na siyang asawa ni Mayor Edwin Salazar at sister-in-law ni Eddie Guillen na siya namang appointee ni PBBM bilang pinuno ng National Irrigation Administration o NIA. Mga alegasyong una na nilang pinabulaanan. Ganito si Vince Dizon sa Mindanao. Kasi putang ina mo, bakit ka nagbayad ng hindi complete? Ganito naman siya sa Bicol. Tagidad eh. Ang may tagidad nyo, phase 1, phase 2, phase 3. Hindi nga ganun eh. Kaya nga yung buo, tapos. O, ilan to. Kaya wala kayo natatapos eh. Ang utak nyo, kaya nyo, phase 1, tapos na yun. Hindi ganun. Ganito siya sa Ilocos Norte. Well, clearly naman, hindi to ghost project kasi may nakatayo. Lahat naman tayo, nakikita natin to. Luzon, Visayas, Mindanao, puro ganito eh. No? Pero, ulitin ko, hindi to ghost project. No? Kailangan ngang dagdagan yung pondo. Yun ang gagawin natin para matapos. Sorry, na-mention niyo po na kailangan dagdagan yung pondo, papabilisin. So, how do you expect DPWH na papabilisin po yung pagdagdag po ng pondo dito sa inyo? Ngayon, nag-instruct na ako na isama na yung 20 million dito. Ay, hindi. Magkano dito? Ang kailangan? 50 million for this sa Kabarwan, 20 million sa Luing, 15. And 15 million sa Estancia. So, ano yun? 50, 20, 85 million na yun. Ang liit na. Ang budget ng DPWH, billion yan. Daang billion yan. Lahat face by face. Kunyari, yung mga malaki nating bridge, yung kunyari, yung bridge sa Kabagan, ay yung bridge sa Kamaranyugan, sa Cagayan. Inaugurate ni Pangulo yun. Yun, natapos yun, 2 taon na. Diba? Tapos na. Yung bridge sa Bukana, sa Davao, 2 taon din, 23 to 2025, tapos. Hindi ba? May mga ganon. Pero para sa akin, dapat lahat ganon. Ibang-iba no? Pagdating sa Ilocos Norte, nakikipagtawanan pa siya. O, di ba? Meron pang additional budget. Pero sa Mindanao, mura. Sa Bicol, talagang galit. Pero pagdating sa Ilocos Norte, kahit alam na napalpak, aba, ayos lang. Ganun na talaga ba ang mundo? Oh, bahala na kayo. Sayang ang bayot. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!